Hello, good morning sa inyo mga mommies and daddies. Today po ang aming vlog, samahan niyo po kami, pupunta tayo sa York at igagala ulit namin si Santi para at least makapag-travel lang ulit kami kasi medyo mahaba-haba ulit yung off ng mami niya. Bali mag-stay po tayo doon ng one day tapos kumuha lang ulit kami ng hotel para at least ma-compare din natin yung mga hotel na napunta natin sa Scotland, sa London, tsaka yung ngayon nga yung sa York. Ngayon, nagpe-prepare po ako at gagawa muna pa ako ng almusal namin. Ngayon, hindi po ako magluluto. At ito po yung mga napuntahan na natin. At later on, pag bibili ulit tayo ng sa York para at least mailagay natin dito sa rep. At ito, bumili lang po kami ng ready cook ng ganito. Yan. Iinit lang po sa microwave. Dalawa yung binili ng mami niya. Pareho ko naiinit kasi may expiry date ng mga ito eh. Pagkala lang hindi namin naubos, gagawin ko na lang. Nag-ready ko ng Tupperware dito. Yung ganito, plastic container. Babaunin na lang namin. At yun nga pala, bago kong makalimutan, kuha din tayo ng ating pagkain ng isda. Kasi yung mga isda natin, marami na siyang baby. At papakainin ko muna siya. Bali, kung magpakain naman tayo ng isda is every other day. So ngayon tayo magpapakain para pagdating natin sa York okay lang. At kinabukasan from York, yun, kakain na lang sila ulit. At papakainin ko lang sila ng marami-rami. Eto ubusin ko lang siguro itong bloodworm na to. So defrost lang muna natin. Yan. Tapos nag-ready na ako ng gamit namin. Ito, niready na namin ng mami niya. Mga 2 days prior pa sa ating biyahe. Kasi ito yung mga iba ko pandadalhin. Tapos meron akong listahan dito. Ito, lilista ko na lang yung mga baka maiwanan para at least hindi ko makalimutan. Yan. So, prepare ko muna po yung aming kakainin. Tapos si Santi naman po gising na. Nandun lang sa kwarto. At papaliguan ko na rin maya-maya. Pakainin ko na po si Santi habang inaantay namin ang mami niya. Kasi ang mami niya galing pa ng night duty at diretso biyahe na. Ang way ulit ng travel natin, magti-train lang ulit tayo from Huntingdon to Peterborough. Then magla-liner, another train from Peterborough to York na yon. Papakain muna din ako ng isda. Ayan, nag-aantay na sila. At tamang-tama lang yung pakain natin. Ito yung skip ng one day. Tapos ito. The next following day kasi yun, time talaga nila kumain. Finally nakasakay na kami ng train. Na-delayed yung train namin. Ngayon worried kami. Hindi kami abot dun sa liner. Sana na-delay din yun. Sana na-delay lang din yun. Kasi kung 10:18 yung susunod, syempre nagbubook kayo dito ng train, yung seat nyo kung paano yung gagawin. So we will see pagdating natin ng Peterborough kung ano gagawin natin. Nakasakay na kami dito sa liner. Ito na yung second train natin. Ang biyahe natin mga around 1 hour to 1 hour and 30 minutes. Yung nireserve na seat namin, syempre hindi na natin mauupuan. Kaya ito, ganito tayo ang upuan natin. Naghanap lang tayo ng walang naka-reserve. Kasi yung ni-reserve namin, yung katulad na nagpunta tayo ng Scotland, yung may table sana sa harap. Unfortunately, dahil nga yung una nating train ay na-delay. So, parang nag-hitch na rin tayo dito sa kasunod na rin na train dito. At okay lang naman. At least makakarating pa rin naman tayo sa pupuntahan natin. Kaya lang, yun nga, hindi lang doon sa reserve na seat natin sana na mas maganda na may table sana sa harap, mas maluwag sana. Pang family kasi yung gano'n. Mating na ako sa York ni Santi. Tara, maglakad na tayo. Kailangan tayo. Habang naglalakad tayo, ito, nadaanan natin yung city wall ng York. Yan siya, para siyang castle, no? Yung wall niya. Ganun katagal na siya. City wall na ganun. Karating na tayo ngayon dito sa York Minster.
Ganda ng cathedral. Ayan siya. Pero bago natin kuhanan yung ang labas, pasok muna tayo para at least walang masyadong pila. Gaya lang ng ginagawa natin dati, inaagaan natin ang dating. Para hindi tayo pumili ng mahaba. Kasi later yan, ang dami na. Kasi tourist spot din talaga tong York. Pag-book kasi tayong early, yan, may ticket na tayo. Sa diretso na tayo, go straight. Wow. Oh, kaya mag-book advance na kayo so you won't be online. And then we're just going to show our tickets. Later we will check the souvenirs kung merong yung ang dinidikit din dun sa ating refrigerator, yung magnet. Kasi ilan na simbahan, at least sa anong Catholic may ganyan. Oh, yung Catholic Church dun sa Scotland, meron ganito, yung may holy water. Remove your hat, Santi. You're inside the church. Remove your hat. Tama-tama yung punta natin kasi may misa ngayon. Tamang-tama, magsimba muna kami ni Santi. Pwedeng mag-offer ng candle kung gusto. Basta maglalagay lang kayo ng at least £1. As donation lang naman yun. Tapos na in church service at ikot na tayo dito sa pinaka church. Ano, may divine intervention ba, honey? Built in what? Ano? In memory. It was removed for and men of the Berkshire dragons who fell during the Great War. Mga baby dragons. Dragons to. Parang architect yung dalawa eh. Tinahawakan lahat yung mga bato. Ganda ng mga glass panels. Oh. Yan. Talagang magaganda yung mga churches nila dito. Tsaka historical. And at the same time, tourist spot na rin siya. Amen. What will you tell Jesus Christ is there? Jesus Christ. Help. Good job. Pumuna tayo saglit at pahinga-pahinga muna. At medyo malayo-layo yung lalakarin yata namin para doon sa parang Viking Museum yun, honey, no? Jorvik Museum. Pero ayang-kaya naman ni Santi yun, di ba? Sanay na sanay naman yan. Nag-Stonehenge na tayo, nag-London na tayo. Pinakamahirap siguro maglakad sa London kasi sobrang crowded. Dahil yung mga streets ng London, yun ang medyo mas nakakapagod. Pero yung mga open spaces, yung katulad nung yun nga, yung mga napunta nating iba, katulad ng Scotland, di siya masyadong crowded. Maganda talagang maglakad-lakad. Kuha na natin muna ng 360 view yung church para makita nyo. Ayan, ang ganda ng church talaga nila. Ayan. Tapos punta tayo din sa harap. Parang may mga statue ng mga saints din kasi doon. At para din makita natin, tsaka makita nyo din. Si Santi yan, behave lang naman siya eh. Kaya masarap kasama yan sa biyahe, tsaka yung paggala-gala namin. Lulubusin na namin ni Santi pagpasok dito sa sa church para minsan lang kasi din kayo makalabas. Tapos yun nga, tuwing Sunday lang tayo nakakapag-church. Maliit lang yung church kasi dun sa Huntingdon eh. Dito yung mga malalaki talaga. Dito I'm not sure kung sino yung nakalibing, pero ito merong tomb. And then tapos may painting din dun sa taas.
Kaharap lang nung may painting, meron namang malaking cross ni Jesus Christ dito. Tapos ito meron dito, Undercroft Museum. Bababa tayo, niyaya na ako ni Santi. Yung mga closed spaces na ganito, wala namang problema si Santi. Tsaka yung mga madidilim na ganito. Hindi siya natatakot. Hold the stone, Santi, oh. Siguro tagal-tagal na nitong stone na to. Foundation pa niya, tsaka wall pa niya dating-dati pa. Yan. 50 years ago pala itong York Minster was in danger of falling down. A building survey revealed alarming sign of weakness, especially in the huge central tower. The problem lay here below ground in the crumbling foundation. So ito na pala talaga yung foundation niya. Kaya inayos niya. Ayan o. Oo. Kaya sila naman dito, napakahalaga sa kanila nga nung i-restore nila yung mga old buildings nila. Kaya yan, talagang binalik nila sa dati. Yan, may nag-collapse na. Yan. Could cause collapse. Isang stone lang ang bumagsak. Ayun, pwede nang bumagsak na yung buong ano to, buong church. Even yung smell yan. Kasi alam mo, ano lang natin talaga siya. Oo, ayan o. Old stone na siya. Pa siya na meron pang scaffolding. And then here, ito yung pinaka foundation yan, pinaka baba. Yan o, in glass. Hindi siya tatakot. Si Mami takot. Tapos ito binata pa, malamang si King Charles dito. Batang bata pa si King Charles dito sa picture. Yan o, si King Charles. Ayan yung pinaka-foundation. Prince of Wales pa siya nung i-restore tong York Minster. Isa part ng museum na ito na nga, a center of Roman conquest kasi na-conquer din sila ng Rome eh. Ayan o, mga old stones from the past. Then yun, the headquarters building at the center of the fortress was a Principia or headquarters complex. Yan, siguro ganito yung itsura niyan dati. Yan, pero part pa yan nung complex yung stones na yan. So dito nakasulat at the Roman invasion in AD 43. So ang tagal-tagal na talaga. Tapos dito parang may mga coins pa. Yan. Kasi ito parang old stone from there, from the past na din. Ito mga relics na yan. Tatagal na. Yan, nadidig up nila. Yan ang archaeology nila. And then from here, meron ding mga foundation pa. Ito, yan o. Tatagal na yan. So yan, mga old foundation na siguro yan nung time ng Rome na na-conquest sila. Ito, may mga artifacts pa dito from that time. Yan. Kaya nilalagay sa glass, syempre bawal lang i-touch. Saka tatagal na talaga niyan. Siguro dito na dig up yan sa York. Tapos dito may mga old stones din. Tapos meron siyang curved mga carvings. Ayan, meron din pa dito mga old stones since Roman period. Ito dito may old tombstone o coffin. Tapos ito yung lid niya. Ayan, dyan nakalagay. Tapos ang laki ng libro. The King's Book ang tawag. And then merong mga damit na mga pare. Tapos ito may cross din. Ganda ng cross, pang simbahan. At made of, ano siguro siya, brass. Jesus Christ. Tapos may mga old chalice din dito. Siguro ginagamit naman sa church service.
then may clock din dito. The Book of the Minster, ito. Yan, bali, naka-glass siya. Siguro matagal na rin tong book na to. Kaya hindi na ginagamit, for display na lang. And then, dito nakalagay, the York Gospel. Ito, mga old statues na. Nawala na yung mga tao, yung mga face ng statue. Si Mami, may nakamarites pa. Ano pinag-uusapan nyo? Exit? Nagtanong? Ayun, nakita ko. Pwede ka mag-picture, Mami, tsaka nakadamit na ganyan. Yan. Wow, bagay pala sa'yo. Oh, diba? Bagay ba, Mami? Santi, ayaw magpalagay. Try mo nga, Santi. Mabigat sa kanya eh. Bigat kasi yung bigat nito. Mahirap yung try, Santi. The rope. Wow! Natatakot. Oh, bagay, diba? Oh. Dito tayo. Pwede yatang magdasal dito. Kasi ano, pwedeng luhuran. Siguro saint. Hindi lang natin alam kung sinong saint. Maybe. Also dito, meron din yung ganun. Yung parang tombstone. Na ganyan. Full of design. Usually mga pare. Or maybe saints. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang mabasa yung kung sino. Ito, balikan natin kung dito. Ito pala nakalagay. Walter de Grey, Archbishop, 1215. So si Walter de Grey pala to. Dito naman tayo sa Antilapit tayo dito. Kanina ang daming tourist dito. Ayan, medyo wala na. At meron dito mga statues na makikita. At ang ganda ng pagkakagawa. On the other side din, ganun. May mga statues. Tignan natin yung ceiling. Ang ganda rin ng ceiling. Oh. It's made of wood. Tapos combination. Tapos stones. Halika, lapitan natin si Queen. Ito na siguro yung opportunity lang natin makalapit kay Queen. Ito, ginawa siya ng statue. Hindi ko lang alam kung saan na ilalagay si Queen. Baka maybe dun sa labas or dito sa loob. Tapos yan yung way na paggawa o minold. Doon ilalagay sa labas. Yan o. Dito naman makikita natin yung astronomical clock. Ito siya. Tapos meron din siya mga ganun, carvings dun sa taas. Tapos yun, may Big Dipper. Ayan makita natin dun sa may side. Pero yung ibang constellation, di ko na alam eh. Ang laki nitong cathedral na to, no? Basta may sabi na ito may pinakamadaming glass. Glass, oo. All around eh. Oo. Ito tanda. Ito, yung buong church talaga eh. Ginamit para lang gawin. Sa part naman ng church na to, ito makikita natin, puro glass din ulit yung wall niya. Yung bintana niyang malalaki. Ganda ng pagkakagawa, no? Yan, hanggang doon sa taas, ang ganda ng ceiling. Dito na tayo sa exit. Tara, tingin tayo, baka merong souvenir na mga si Mami. Bumukas daw ng sarili. Hanap tayo ng magnet para sa ating refrigerator again. At nakarating si Santi dito sa York Minster.
Pakita na tayo. Madadagdagan na naman yung collection natin. Ito, York Minster. Then, meron pa din dito sa kabilang side. Parang maganda yung ano ulit, honey. Ito, parang bato ulit. Ang ganda. Pili mo, honey. Ito. Ayan, yung maganda yung bato. Honey, bagay sa'yo to, oh. Promise. Jewelry box. Pang singsing lang. Wow, rosary. May mga rosaries din. Lakihan, oh. Oh. Cross. This one is not. Ganda ng mga souvenir nila. Ayan, Holy Family. Tapos, meron din sila nitong Belen. At nakabili na kasi din tayo eh. Ayan, ganda, no? Pang Christmas. Napakalaki talaga ng York Minster. At naikot naman natin yung loob. At ito naman yung sa labas niya. Ito lang yung isang side ng labas niya. Yan, ang laki ng church. Ayan siya, bale. Solo. Santi, ako na lang. Meron kami mga nakausap na Pilipino, mga madre sila. Binigyan si Santi ng ng chocolate. Take a picture. Pipicture namin si Santi dito. Kasi para siyang parang di totoo, no? Ang ganda ng bulaklak, oh. Tapos may bubuyog, honey, oh. Pumasok dito. Dito tayo dumaan. At maraming tao dito. Tawag yata dito shambles, eh. Yung ganitong mga street na maraming tao, tapos mga iskinita lang. Punta tayo ng McDo para grab a bite lang tayo, para hindi lang gutom si Santi kasi mahaba na naman lakaran. Tapos meron tayong yun nga, pupuntahan tayong museum, Viking Museum. Sabi ni Mami, dito na lang daw kami. Oo, may fries din eh. Para hindi lang kami lumayo, dito lang kami kakain sa Five Guys. Parang fast food din naman to. Tsaka mas marami ding upuan. Ito, makakaupo na tayo dito. Sige, sit down na, Santi. Go, sit down. What do you like? Burger or fries? Fries. Nakuha na namin yung order namin. Ganyan yung burger nila. Tapos si Santi fries. Pero may burger din si Santi. Refillable yung Coke nila. At gustong-gusto nung mag-in ako, yan, no? Ano tawag dyan? Milkshake. Milkshake, tapos banana, tapos Banana Coke. milk. Tapos mani. Libre pala yung mani nila. And this Dito na tayo sa Jorvik Viking Center. Tapos naka-pre-book na kami. Tapos diretso. Go, Santi. Let's go. Go to Mami. Ito na yung entrance. At hindi na tayo pipila sa queue kasi nga nakapag pre-book na tayo earlier. And welcome to Jorvik. Excited yung ating batuta. At nangunguna. For 1 year yung ticket natin. Pwede tayong pabalik-balik. Walang problema. So, there. Siya. Ito yung actual archaeological dig. Tapos doon, Viking toilet. Nung nahukay daw nila, pati yung amoy, talagang amoy toilet pa, na-preserve yung maigi yung toilet ng mga Vikings. Then yan, meron mga wood pa nun. Magkakasama yung tao tsaka hayop nakatira sa loob ng bahay. Pinapasok din nila yung hayop. Yan yung sabi nila na sila jogo. Oo, kaya... Hindi sila Oo. Kaya pagpasok natin dyan, talagang may maaamoy tayo na... Part of history. Oo, part of history talaga nila yan eh. Kung ano yung buhay nila dati. Ganon, may experience natin dito. Bali yung tour na to, may sasakyan tayo, ano? Parang train.
Sasakay ulit si Santi ng train. Tapos going over this Sila na sa Vikings. Very impatient sa Vikings. Tapos mga movies sa Vikings. Di ba merong ang series na Vikings, di ba? Kaya, I think rich yung ano na. History. Tsaka matapapang sa mga nahukay sila. Ito part ng archaeological dig nila. Ayan o, meron silang mga hukay na boots, tsaka mga leather items na mga gamit dito mismo sa site na to. Ito, part din ng bahay ng mga Vikings. Old wood na siya, pero ang tibay pa na preserve. Tapos siya may mga cobblestones. Tapos parang kanal, di ba? Siya. Tapos parang meron din silang manhole. And then the rocks, Santi. Pasakay na tayo dito sa capsule. Tapos may TV dito, monitor. Tapos parang ito yung magiging guide natin, magna-narrate sa atin kada dadaanan natin. Si Santi, nagpagitna siya, medyo natakot eh. Kasi syempre, madilim, first time. Pero brave naman yung aming Santi. Ayan, sumakay pa rin. Daring talaga to si Santi. Ayan. Ahead lies the city, countless houses and workshops, many of them newly rebuilt. Some, like his garage, a empty, unintended half nowhere to go to sell their goods. Slaves moved from Tottenham and Dublin and elsewhere, bringing with them the spoils and raids of the city. Here's Sigurd, making a code would be very time-consuming. The ones found here were made from many pieces. Look inside and you can see his wife by the flame. Grummet, the blacksmith, was teaching his son how to sharpen a knife he had just made. The street of the cup makers. Across the river, as well as wine and family items from further afield, were brought into Europe with food. Supplying this food may have been one of the reasons for the major changes in the countryside we see around Norfolk at this time. In this backyard, animals have been slaughtered to provide meat and other resources. Body parts of cattle must have been a fairly familiar sight and smell in the backyard. Pits in this yard were clearly used as latrines, as they were full of human waste as well as moss, which was a type of... Dito na ngayon tayo sa mga gallery. Yan yung mga part ng nadig nila. Yan mga sword. It's made of metal. Pero hindi natin alam kung anong kind of metal or iron. At mukhang antibay talaga, no? Kasi matagal nang nakabaon sa lupa, nahukay, pero buo pa rin sila. Ito naman mga pottery. Tapos merong mga stone. Yan. Tapos parang mga ornaments nila. Ayan, oh. And then sa number 4, parang mga bone, parang makukulay na bato. Yan. Tapos may shells din. Tapos parang old leather. Tapos parang pinakita dito, nagtitrade din sila sa Asia. Kasi yan, oh, silk from Central Asia. Doon galing. Pero yun yan, layo din ang pinanggalingan, no? Tapos yung mga old shoes. Wala pang Nike, wala pang Adidas nun. Yan, leather shoes pa. Here are some old bones na nadig din nila. Bone ng Viking na nakatira dati din dito. Sabi nga nila, di ba, dun sa nagnanarrate kanina, they like to groom themselves. Kaya ito, marami silang na dig na mga combs. So ito, another bone ng Viking. Mixed ancestry daw to. Man siya. Yung kaninang nakita natin, babae yun eh, woman.
Viking Age Wingate. Ito naman, jewelry nila. Oh. Made of, I think, kind of metal din. Silverdale Hoard. So, mga silver siya. Ito again, mga actual shoes nila. Tapos made of leather. Leather shoes. Yan, more silver. Then it was placed on a leather pouch. Siguro ganyan nila nakuha yan na nandiyan pa sa pouch, kaya kasama yung pouch. Ibay nung leather. Pero yung silver, talagang pure silver, kaya ang ganda pa rin. Ito, may old pan dito. Lutuan nila. Wala na yung handle kasi siguro kahoy yung handle nila. Ito naman, padlock and key. Ito. Old padlock and key. Dito, mahilig din sila sa pottery. Yan. May malalaking pots din sila. Cooking and eating pala to. Ginagamit to sa pagkain nila. Siguro malaking pamilya. Ganyan. Lutuan. Tsaka lagyan siguro ng honey. Ng tubig. Tapayan. Tapayan, di ba? Yan. Ito, parang ano naman to? Textile making. Mga ginagamit nila. Textile. Paggawa ng tawag dito, ng cloth. Kung ang mga bata ngayon, gadgets, ito ang games and pastimes ng time ng mga Viking, ng mga bata. Tsaka siguro, yung mga parents na rin, di ba? Kaya nasa bahay lang sila. Here we can see musical instrument, making music, so parang mga pipe, flute. Yan. Parang harmonica. Pero parang flute siya na maliliit. Sila dito ng bones. Ang lalaki nilang tao, no? Lalaki ng mga bones. Even the head, no? Kita niyo, laki ng skull. Tapos siguro kabaong siya. Coffin. Kasi meron siyang wood, eh. Coffin siguro siya, mami, no? Coffin. Kasi may wood pa siya sa taas, eh. So, tingnan mo, babae pa yan, ha? Pero mo, ang laki ng buto, tsaka ang laki ng skull. Laking tao niyan, di ba? Ito naman, mga jewelry nila. Viking jewelry from Gotland. That ends our tour dito sa Jorvik. At ito, let's see kung makakabili ulit tayo ng binidikit sa ref. Souvenir shop nila. Dalawa yung pinagpilian namin. Ito yung isang magnet pero wood siya. And this other one, yung parang bato uli. Eh, sabi ng mami niya, wala daw nakalagay na Jorvik eh. Ito daw meron nakalagay na Jorvik. Kaya ito na lang. You like this one, Santi? Okay, that one. Ayan, kaya ito si Hani, ang galing nito eh. Yes. Iniiwas na kami sa mahabang pila. Kasi si Santi, ayaw maghintay yan. Oo, kahit paano pa rin, may impatience pa rin yan si Santi. Kahit nakikita nyo na, yan, ganyan lang naman siya. Hindi kami naman masyado nahihirapan. Ayan, nag-steaming. Ngayon, punta na tayo sa hotel, no? Kita niyo si Santi, lakad-lakad lang siya mag-isa na. At magkaroon lang naman sila talaga ng confidence. Ayan, nag-wander around. Pero siya lang. At yan, tingin-tingin lang naman siya sa lugar. Maraming tao, di ba? So, okay lang siya sa maraming tao na hindi na siya na-aloof or nagagalit or nag-tantrums. So, sanay na siya. Kaya na mahalaga talaga pag wag nyo lang silang i-confine sa bahay. Yan, kahit may sasakyan, hindi na kami takot. Kasi alam nyo na yan, no? Na bawal tumawid. Kami. Pabalik na tayo ng hotel. Tanadaan kami dito. Ito yung river cruise nila. Pwede kayong mag-arikila dyan. At iikot kayo dito sa York within the riverside. Kasi yan, daming kainan, no, sa baba. Tapos syempre, mahilig silang uminom ng beer, ng wine.
Yan, dyan sila. Yung dalawa, ang bilis paglakad eh. Dito na tayo sa hotel kanina. I-drop off na namin yung dala namin kaninang maleta. Ito sa Hampton by Hilton. Upo muna dyan, Santi. Ayan, check-in na tayo. 3 PM ang check-in nila dito. Yeah, and check-in. Sunshine Bar. Sa loob na tayo ng room at meron siyang double bed dito. Yan. At may sofa bed na, yan nga, nagiging bed yung sofa. Inano na nila kasi nga 3 kami, alam naman nila na 3 kami dadating. Tapos dito merong office desk or table. Yan. Tapos ito may chair. And then may TV, malaking TV nila. Tapos meron siyang channels. Kasi dito yung TV, kailangan ng TV licensing. Kaya kung mapapansin nyo, YouTube lang kami nanonood. Kasi binabayaran yung para makanood ka ng mga ganyan channel. Yan. Malaki yung room niya. Spacious. Tsaka malinis. Tsaka walang amoy malinis yung amoy yan. Bango. Tapos dito, meron tayong mirror. Malaking mirror. Kasing laki ng tiyang ko. Ito yung banyo nila. Yan yung toilet. Tapos malaking shower. Walang bathtub. Shower siya. And then, nagugas muna ng kamay si Santi. At sa likod nito, ito yung aparador, cabinet. Para lagyan ng damit natin, tsaka yung ating bag. Meron din silang plancha. Kaya may mga hangers. Ang cool ah. Basta tayo ulit, punta tayo City Walls. Malapit lang naman dito sa hotel. Akyat tayo. Para makita natin yung mataas naman yun eh. So makita natin ang York doon. Yan, dito na tayo City Walls. Yan. Akyat tayo. Keep left lang lagi. Hindi katulad sa Pilipinas, di ba? Keep right. Dito sa kanila, keep left. Even the cars, nasa left. Kaya bago kayo tatawid dito, kailangan titingin muna kayo sa left. Both ways, you can go both ways. Mahaba yung wall na to eh. Yan. So dito tayo nagsimula sa kaliwa. Dito ko lalagay na side si Santi. Dito sa part ng wall na to. Kasi yung other part walang walang sides, walang wall sides. Ito lang. Siyempre baka mahulog pa rin, di ba? Bata pa rin yan. Ayun. Oo nga, no? Oo. Parang pots. Yan, mahaba-abang lakaran to. Imagine mo, Ito. dunga mo, iwal agad yung view. Yan, yung mga bahay dito. Your view is a city wall. Kaya siyempre sa time, siyempre gera-gera, kailangan talaga ng wall. Smile! Video to. Yan, para makita yung city walls. Mahaba pa siya kung lalakarin natin. Nanonood kasi si Santi, oh, may naglalarong aso dun sa baba. Ayan na. Ayan na. Nagpe-play catch siya ng ball. Ito na yung end from the left side. At siguro bukas o mamaya try natin doon sa right side na ma'am. Doon tayo maglakad. So wall lang naman talaga siya. Pero syempre historical tong wall na to. At meron nga nakalagay doon. Yun pa nga si Edward the Conqueror pa. Ngayon naman papunta na tayo sa bus stop. Kasi pupunta tayo ng mall sa outlet. Doon daw kasi may mga murang damit, bags, and everything. Ito, bus stop na to.
Mga 5 minutes din kami nagantay sa bus. Oo, Hindi natin alam kung anong katagal. more than 20 minutes. More than 20 minutes na yung biyahe natin through bus. Tapos yung nabili namin ticket, balikan na family pa 5 o 5 pounds. So balikan na yung 5 pounds. So mura na siya, di ba? 3 na kami kasi family nga. Kaya 5 pounds lang siya, balikan. Karating na tayo sa designer outlet. Hindi lang natin alam kung hanggang anong oras ang mall dito. 8. So 8 ang mall dito. Sa London kasi umaabot sila ng 10 eh, no? Depende. Yan, pagpasok pa lang natin, makita nyo na yung brands. Polo na agad. Tapos may mga relo din dito. Tapos Lacoste. Yan, may Lacoste din siya. Tapos syempre Clarks. Dito kasi yung Clarks eh. Sa taas yung kainan. Mga kainan nila. Ito, no? Taas. Yan. Magaganda yung mga brands dito. Yan, merong Boss, may Calvin Klein, may Fred Perry, may Guess din. May, Michael Kors. Asan yung kanina? Yung Super Dry. Meron din silang Super Dry dito eh. Yan, ito, Super Dry. Tapos, mga sapatos, ito. Footwear, may Dr. Martens din dito. Tapos kainan, taas. Mamaya, kain tayo. Si Mami, 50% off na siya pagka second item. Pwede kami mag-couple na ganyan. Try mo yung extra small kasi malalaki talaga size ng Levi's eh. Extra small ka. Baka may pang children, honey. First time na yung magko-couple jacket. Lahat pareho. Black yung isa Wala naman black yung panlalaki. Dapat ganito lang din yun sa akin. Sige. Tingnan, patingin. Ayan, maganda. Oo. Extra small ka. Pati sa shoulders, tama-tama. Hindi siya mataas, hindi siya mababa. Tama-tama. Pati even the length of the, Tsaka, magwi-winter na rin naman kasi. Tama lang siya. Oo. Parang velvet. Oo. Yung katawan lang naman kailangan naka-fleece. Mainit siya. Arte. Okay. Go. Ano, tingin mo, Mami? What do you think, Sati? Palikod. Tama lang, no? Hindi pwedeng maong-maong, no? Masyadong redundant. Wag ang mama is-life kami. Kasi nagyaya to na gusto niya kanin. Dito lang yung restaurant na may kanin. At puro fast food na eh. Tapos Five Guys, Pizza Express. Meron naman tayo doon sa hunting doon. Last time na kumain na tayo doon. Sige, wag ang mama lang tayo para mag-rice naman si Santi. Si Santi namili nitong restaurant na to. Paborito niya talaga kumain dito. Kasi gusto niya yung ganito. Yung may mga crayons, yung mga ganito. May napapaglibangan siya ba nag-aantay ng order. At dito, syempre sa UK, hindi sila nag-share kasi ng food. Tayo, diba? Sanay tayo nag-share. Kaya mag-share lang kami ng food. Yan, kasi malalaki naman yung nila yung orders. Tsaka si Santi, kukuha lang namin siya ng child menu. Ng child na pagkain. Gutom na si Santi, kaya hindi na namin naantay yung ibang order. Ito yung sides namin. Ito yung squid, gyoza. And then yung kanya, ito yung kids meal. Bali, chicken siya. Yan. Tapos may curry, kain naman si Santi. Nandito na yung bus ng number 7. Pabalik na tayo. At excited na naman si Santi. Gusto niya talaga sumasakay ng bus, ng train. At yan. Oh wait, Santi. Wait, there's nobody yet. No driver yet. Gusto niya sa taas.
Yan. Tapos may narinig akong kababayan mo, honey. Ito, ano? Saan? Dito sa amin kasi birthday. Oh, doon pa. Isa pa. Kasi makakita mo ba? Yan. Yes, Okay. To 8. Balik na kami sa hotel. Bukas ulit, labas ulit tayo. At ang checkout naman namin is 11 in the morning. Iba sa Pilipinas, ang check-in 3, checkout 11. Ang breakfast nila is 6 to 10 a.m. Free breakfast kasi itong room natin. After namin mag-freshen up sa taas, sa kwarto, nagkaiaan kami dito kahit nakakapantulog na itong dalawa. Nagkape kami ngayon ng mami niya. Tapos siya bumili ng chocolate. Hinayaan na lang muna namin kasi tataas ang ano na naman ito yung energy. Kaya naubusin ganyan yung chocolate. Tapos meron siya dong isa pang KitKat. Sa mami niya, hot choco. Sa akin, cappuccino. Yan. Then maya-maya, akyat na kami sa taas. Morning, Santi. Baba tayo. Kain tayo ng breakfast muna. Tapos bago tayo magbasta, pa-check out. Tapos ikot-ikot ulit tayo sa city ng York. Ito yung breakfast nila, maraming selection. Tapos sa part nito, mayroong English breakfast. Sarap yung breakfast nila. At madaming magpipilian. Siyempre talagang ganito yung breakfast nila. Egg, sausage, tapos yung bacon nila. Ganun yung malalaki. American bacon kasi yung strips eh. Meron ding fruits. Ito, meron tayong croissant and muffin. Si Santi lahat siyang kakainin. Paunahin ko na si Santi. Tsaka ito, meron silang dito, hash brown. Pero bilog-bilog yung hash brown nila. Bis na kayo ready for checkout na. Nakaayos na lahat ng gamit namin. Ang una natin pupuntahan, Railway Museum. Train Railway Museum. Habang nagtsatsae pa naman tayo. At para at least hindi manintiyan natin. Mainitan. Oo, kasi malamig sa labas eh. Admission na tayo ng train Railway Museum. Tapos ito yung part ng wall na di ba naglakad tayo sa left side. Dito ngayon yung right side. Mamaya dito naman tayo maglakad papunta doon sa hotel ulit. Kasi iniwan pa namin yung luggage natin doon. Pwede namang iwan kahit check out na tayo. Railway Museum na tayo. As dito, diretso lang dito. Mismo sa train station lang. Kaya pwede kayong pagpunta kayo dito ng York, pagbaba nyo pa lang dito, pwede nyo ito unahin yung gawin. Papasok na tayo sa museum ng train. At gustong-gusto to ni Santi. Kasi transport vehicles. Compared sa animals, mas gusto niya to. Remove mo na. Wow! That's a big train. Yan lalaki ng train. Mga ginamit nilang train yan through the years. Ang lalaki, Sobrang laki nitong train na to. Yung gulong pa lang niya kasing laki na ng tao. Ewan natin kung saan ginamit to. Siguro sa paghila ng mga construction materials, mga ganon. Or mga goods. Kasi laki talaga Ito yung mga gulong niya. Big train. Yay! Ano yan, mami? Lalaki ng chain, Itong museum na to, honey, free lang siya, di ba? Free admission.
Free admission lang siya. Kung gusto yung to support, para mag-support, ayan, pwede kayo mag-donate. Siya ng World War II bombing. Mga shrapnel. Kaya meron pa siyang tama ng shrapnels. Ayan. Kasi ito, ang ganda nitong train na to. Parang ni-restore talaga nila. Liverpool, Traveller, Manchester. Ganda ng train na kulay dilaw. Steam rollers. Picture, dali ka. Yung gulong ng train. Laki ng gulong ng train. Tsaka tignan niya, solid talaga na bakal, no? Grabe, laki nitong train na to. Sobrang laki nyo. Ito, pwede tayo pumasok dito sa loob. Bullet train siya. Tignan natin yung loob. Yan, dito na tayo sa loob. Malaki siya. Oo. Pwedeng upuan. Pwedeng i-try. Yan, dito na tayo sa loob. Pwedeng i-try. Pwedeng upuan yung train. Pero ginamit na to dati. Wow! Choo-choo! Ito palang train na to sa Japan. Bullet train pala to sa Japan. Kaya pala nung pagpasok namin, may nakita kaming parang Japanese characters. Sabi namin, bakit ganun? Yung pala, Japanese train to, na part lang dito sa museum. Mami, doon tayo, diretso. Pero check muna natin to, Mami, itong mga Pullman train. Ito parang luxury train nung araw. Makita nyo, may palampara pa siya. Oh. Ito ang ganda. Ayan, may lampara pa siya. Layo tayong view para makita nyo yung view. Yan siya. Ganda ng train. Mami, ano tawag mo dito? Mamahaling train daw to. Kasi channel yung train. Ginagamit siya pang construction, no? Ayan, no? Channel Tunnel Construction, Locomotive and Mack Train. Heavy duty to. Dito ngayon tayo sa harap nitong old locomotive train. Ito siya bali. Ayan, no? Tapos ayun, no? Taas ng bumubuga ng usok niya dati. Tapos katabi lang nito, itong Duchess of Hamilton na napakalaking train din. Doon tayo sa kabilang side para makita natin. Ito yung Duchess of Hamilton. Ayan, o. Laki niya, haba. Laki ng train. Tapos ito yung LNER na sinasakyan natin, no? Old train naman nila na ginagamit dati. Kaya yung liner na yon, matagal na talaga dito sa UK. Dito ang dami pang iba-ibang klase na train. Ang dami nung exhibit nilang train dito sa museum nila. Ayan, o. The Yorkshire. No, kasi diba, ano sila sa dairies dito? Oo. Milk, meron, no? Milk tank. Di ba sa atin, ano lang, malabanan? Tsaka gasolina, di ba? Dito, milk tank. Itong train naman na to, na-fascinate na naman si Santi. Ang laki ng gulong. Ito siya. Ang laki ng gulong. Dito, dalawang maliit, pero ito yung pinakagulong niyang malaki. Asan yung driver seat ng train? Ayan, o. Dati open lang, o. Yung driver dyan ng train. Dito naman yung mga signboard, yung mga train stop. Hanggang dun, sa taas. Nilagay nila. Ito, isa sa mga oldest carriage in the world. 1851 pa siya. Ayan, o. Luxury siya before. First class carriage. First class na carriage ng train siya dati. Oo. Tokyo tayo para makita natin yung top view nitong museum. And then later, meron naman dun, bababa naman sa ilalim ng train para makita natin yung ilalim ng train.
Ito na tayo sa taas. Ang train museum. 360 view natin siya. Dito may mga kainan siya. Yan. Malaki yung museum. Kasi lalaki nitong train eh. Pinagkasya talaga nila dito. Ito naman yung train na pwedeng natin makita yung ilalim. Dito tayo dadaan. Dito yung start. Yeah, let's go down, Santi. Kababa tayo. Makita natin yung ilalim nitong train na to. Working man has greasy and oily moving parts. Ito yung ilalim ng train. Working locomotive pa kasi siya. Ayun na. Oo. Meron pa siyang grease. Oo. Kasi pwede pa talaga siyang tumakbo. Functioning pa naman sila. Siyempre, artifact na to. Ayusin lang. May tindahan din sila ng laruan dito. Mga Lego. Lego set. Ayan. Si Santi naman, kahit pakita mo sa kanya na mga may laruan. At para lang makita niya, okay lang sa kanya. Kahit di naman siya bibili. Di naman siya mag-i-insist. Magwa-walk around lang siya para makita niya. Dito tayo sa souvenir shop. Makita ni Santi may classic train set. Si Santi naman, hindi naman mag-i-insist yan na bibili siya kahit makita niya lang. Kasi sinabi rin namin sa kanya, meron naman na siyang train set. So pagka naman siyempre sobra naman, di ba? Kung bibili na naman siya. Thomas the Train. Look Santi, it's Thomas. Ayaw, wag daw. No daw. Meron na daw kasi siya. Ayan, ganyan si Santi. Ang bay talaga nitong tao to eh. Nagkaharap kami ng souvenir. Ito na lang kukunin namin. Dito naman natin din binili para to support din sila dito. Kasi nga diba, free lang to. Tapos pwede ka lang mag-donate kung gusto mo. Ito na lang bibili natin, Flying Scotsman. Kasi meron din nga ganitong dinidikit sa ref na Railway Museum. Asan? Ayaw nga no. Magkano yung ganyan? 5 pounds. Yan. Sabit. Yan yung street kanina, di ba? Pero ito, yung old yata ito. Oo. Oo. So ito lahat yung mga pang souvenir natin dito. Nabibilin. Pang Christmas to. Pang Christmas tree. Model Railway City Train sila dito para sa mga bata. Asan yung train? Ayun! Choo-choo! There's the train! Ayun yung train. Ito pa isa padating. Choo-choo! Oop! Bumalik! Oh, ayan o. Ito parang mga pasahero to. Oh, liner. L-E-N-R. Labas na tayo dito sa train museum. At punta na tayo ulit dun sa city walls. Dito lang tayo mag-merienda kasi may masarap na cafe daw doon, sabi ng mami niya. Tsaka para maakyat din natin yung right side ng city wall. Dito na tayo sa entrance ng right side ng wall. At from this entrance, makikita natin dito yung York Minster. Ayan o. Doon yung York Minster, pwedeng dumiretso rin pala. So ito yung river. And then, we will enter the wall again from the right side. Yan. Diretso yan. Mahaba ulit. Tapos, madadaan na natin yung railway station from here. Yes, this is the right side. Sipag talaga sa lakaran ni Santi. Sarap kasama sa galaan. Sasakay sa lahat. Sa bus, sa train. Kasi ito, yung pinakamahirap, di ba? Yung maglakad. Tapos yung ganito lang, nag-i-enjoy siya ng palakad-lakad. Kasi ito yung view from this wall. Yan, makita natin dito. Ang ganda nitong The Grand York. Ang ganda ng building niya. Yan. Hotel yata ito eh. Yan. Hotel yan, no? Yan. Natapos na natin yung right side ng wall. Ito yung pinanggalingan natin kanina, mami. Yung papunta pa lang tayo sa hotel. Pagka dito na tayo sa left side naglakad, yan na yung pa-hotel. Yan, nakukumpleto naman natin yung ating itinerary na pupuntahan.
At ito, yung wall. Nakapagpa-picture na rin kami sa wakas kasi usually ang dami nagpapa-picture dito sa wall natin. Yan, timingan lang natin na walang tao. Dito na tayo sa Yorkshire Garden at in front of it lang is the Yorkshire Museum. Pasok na tayo. Walk-in lang, yan yung rate. Pero pag online, Yan, may rate. Itong museum na to, ang matutuwa dito mami niya. Kasi may Jurassic Museum. gusto ko na mabili. Mahilig ka ba na sa mga animal, ha? Big cars. Puro big. Puro big. Yung mga babae na. Diretso na agad si mami sa Jurassic niya. Gusto niya sa Jurassic. Ito, Jurassic. Picture. May napuntahan kaming ganito sa Sedgwick Museum nun, di ba, Ani? Sa Cambridge. Cambridge. Part siya ng school, University of Cambridge. At free entrance lang doon. Wow! Nakakatuwa naman si Santi, parang nagugustuhan niya na yung Jurassic. Hindi lang puro train, Santi, tsaka puro transport. Kasi kung pregnant ako sa kanya, Jurassic Park yung dapat. Kaya nga. You try. Alright. You'll be a fossil hunter, archaeologist. Wow! I saw What's that? something. Oh, what's that? Wow! I saw something. Oh no, it's a shell. Shell. Dito mga old shells since Jurassic period. Ayan, sa dagat. Hanggang doon, dami. Ang laki nito. Ichthyosaurus. Paano kaya kung nabubuhay pa yan ngayon, no? Makakapag-swing pa kaya tayo sa dagat. Ganyang kalaki. Sa dagat pa sila. Sa dagat sila. Ayan. Wow, laki, Santi, oh. It's big. Ang laki. It's big. Buhay ko, hindi ko akalain makakita akong ganyan. Talaga? Uy, dinig pala talaga to. Dito siya. Oo. Ilong lang ang nawala ba? Oo. So, mas mahaba pa siya kasi hindi nawala yung ilong eh. Pero haba, oh. Nanood si Santi, yan, oh. May hologram ng dinosaur naglalakad. Say hi, dinosaur. Say hi. Ito, Megalosaurus. Lagi pala yun eh. Si Poseidon yata ito. Ano? Dito naman mga pottery. Sa Romans. Emperor. Caracalla. Caracalla. Mga ginagamit na. May espada rin, no? Oo. Mga sibat nila nun sa Roman period. Yan, parang mga jewelry. Ito, Iron Age naman. Jewelries din. Yan, mga Roman coin naman siya. Another set ng mga Roman coins. Meron pang gold, oh. Ayun, Ayan siya. gold. Yun, may elephant. Says, Cesar. Panang ni, ano? Julius Caesar. Cesar, kapitbahay lang. Sino Caesar? Inside was a skeleton. A wealthy lady pala yan, no? Mayaman siya nung araw. Ayan, Kita no? mo kung ano yun, babalik ka tayo. Kahit anong busa tayo.
Ah, gladiator to. Defeated gladiator. Vertebra and with bones. Ganda ng set of teeth niya, honey. Oh. The mandible, honey, suffered 2 blade injuries. Okay. The skull received 3 wounds. Ooh, kawawa niya. Bago siya namatay, nagkakaano-ano na siya. I-gladiator siya, honey. It's either to kill or be killed. Dito tayo sa exhibit ng medieval York. In this display, it shows the rich history of York. From Anglian York from 410 to 866. Ito yung Viking York. Then na Norman York, medieval and Tudor. Ayan. Like it, Santi? Huh? Yeah. Dito sa pinaka-market. Pasok ngayon tayo dito sa Nutcracker Christmas Shop. Bili na tayo ng mga pan-decoration para sa ating Christmas tree dahil nakabili na kami sa Wilco. Baka there is more. We will check. Dito sa York lang kasi may Christmas shop. All year round na bukas to. Tapos ang mga products is all about Christmas. Ano yung mga nabili mo, honey? Ito, para tayong tatlo. Family. Kasi ito, special son. So Santa Claus will give you a gift, no? Kain na ng tanghalian si Santi. Finally, makakain na siya ng rice. Kay restaurant kasi, syempre may rice. Ito yung sa kanya. At marami yung serving. At baka hindi na kami mag-burritos kasi sobrang dami nito. Kailangan namin ubusin. Para wala na kami dadaling pang pagkain na ipapak pa natin, na isha-sharon pa natin. Order pa kami ng crepe banana, tapos lalagyan lang ng Nutella. Nag-crave lang kami ng mami niya. Kasi dito lang kami nakakita ng crepe shop eh. Sarap. Tagal natin naganap niyan, dito lang pala. Banana yan, tapos mayroong Nutella. Sarap ngayon tayo ng York Minster Cathedral. Puntahan natin ngayon yung pinagkuhanan ng pangalan ni Santi, Constantine. Ito si Emperor Constantine. By this sign you will conquer. Santi! Picture. Picture! Sige na. Stay there. Go. Ito, nakarating na tayo sa Clifford's Tower. Train station at nakasakay na kami ulit sa train. Pabalik na po kami ng Antin doon. At salamat nga po pala ulit sa pag-subscribe tsaka sa panonood po sa channel po na Santi. Hanggang sa susunod na vlog na lang po ulit sa ating mga susunod na lakad at mga activity. Have a nice day!